Bakla, anong bet nyong di yun? Samgyupsal, chicken, milk tea, pizza, avail natin yan. Gigil ka rin ba sa nangyayari ngayon sa bansa? Nakakalokang lantaran at malawak ang pagnanakaw ng ilang politiko at pagyaman ng mga contractors na kumikita ng bilyones sa mga ghost flood control projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. Nasampulan na ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang kontrobersyal na negosyanteng si Sara Diskaya na nagmamayari ng ilang construction firms at luxury cars na sangkot umano sa mga maanumalyang flood control projects. Ngayon, paano nga bang babalik uli ang tiwala natin sa DPWH? Gusto ko sumabog, sabihin ng mga masamang mga words. Naglibot ang bandera sa kalsada ng Maynila upang marinig ang boses ng masa at tanungin kung ano mga opinyon nila. Diskaya resign, managot ang dapat ang managot. Pakulong po sana ang lahat. Mga ghost projects na yon is bubuhayin nila, ganon. Hindi mananatiling ghost project. Ipupurso nila na maayos, mabalik yung project na yon and magawa siya ng tama. Linisin nila yung mga corrupt na nasa loob ng DPWH. Tanggalin o burahin yung mga hindi makatarungang mga contractor kung saan ba sila napapadpad. Dapat i-held accountable yung mga contractor na nasa Senate ngayon. Maging transparent sila kung saan talaga napupunta yung buwis ng tao. Una, magkaroon ng publication ng mga nangyayaring kontrata ng gobyerno at ng mga may businesses. Pangalawa, yung papapublicize ng pondo na natatanggap ng DPWH. Saan napupunta yung unappropriated fund na nakukuha yearly. Maganda na may access yung bawat mamayan sa nangyayaring kontrata ng gobyerno dito sa ating bansa. Alisin yung mga tiwaling mga namumuno, mga naga sa DPWH. Yung mga nakaupo noong nagsimula po yun, which is nga po, yung mga nakaupo mo nung nag-start po yung 2016. Kailangan po, managot pa rin po sila. Kita po nila na ayusin po ulit nila lahat ng iniwan nilang contract na ginawang construction sa mga lugar po. Pag-blacklist ng mga contractors na nag-handle sa existing ghost projects or incomplete and yung mga projects na substandard yung delivery. Hindi lang normal na mga mamamayan ang apekado rito. Pati ang mga lokal at international celebrities ay bumubanat na rin laban sa mga kurakot. Pero may aksyon naman ng gobyerno. Pumalit na si Vince Dizon bilang bagong DPWH chief para ayusin ang departamento at magamit sa tama ang pera ng bayan. Sa tulong din ng online tracker system ng Department of Budget and Management, pwede na mabantayan ng publiko ang lahat ng infrastructure projects. Pero sapat na nga ba ito? Sana sila na ang tulay para guminhawa ang kanilang buhay. Pero sapat na ba? Kayo mga kabandera, i-share nyo na ang opinion nyo sa ating comment section at pag-usapan pa natin ito.